Hi mga idol! Bago tayo magsimula, isang paalala muna. Ang kwentong ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Breaker Dreamer at wala ito sa tunay na kwento ng slamdunk o anime. Tayo na, simulan na natin. Samantalang, nilapitin nga ni Sakuragi ang ama ni Aki na nakahiga ito sa simento na walang malay. Bakit ba kasi ikaw pa ang naging tatay ni Aki? Bakit sa dinami-rami na pwede mong saktan, lolo ko pa? Kahit siguro lumuhod ka sa harapan ko at magmamakaawang palayain ka, hindi pa rin mababawasan ang galit na nararamdaman ko para sa iyo. Gusto kong maawa sa kalagayan mo, pero pag naaalala ko ang ginawa mo sa lolo ko, gusto ko rin gawin sa iyo yung ginawa mo sa lolo ko. Nanggigigil na saad ni Sakuragi. Muling lumandas ang luha sa mata ni Sakuragi habang nakatingin sa matandang nakahandusay sa semento. Muli siyang bumuntong hininga at tumayo mula sa pagkakaiskwat nito. Tumalikod siya at aalis na sana nang magsalita naman si Kotaro. Patay na ba ang lulo mo? Tila nagpantig ang tainga ni Sakuragi. Nang marinig iyon, napatigil din ang ilang mga tauhan ni Sakuragi nang dali-daling lumapit si Sakuragi dito. Samantalang, sa bahay na tinitirhan ni Aki at ang ina nito, malungkot na nakatingin si Akira sa anak na nakahiga sa kama nito. Iyak ito ng iyak magmula nang umuwi ito galing sa ospital. Nalaman niya rin ang naging dahilan dahil ikwininto ni Rukawa ang buong detalye sa nangyari. Anak, tawag ni Akira sa anak nito. Mami, huwag po muna ngayon. Gusto ko pong mapag-isa. Pakiusap ni Aki sa ina. Ngunit hindi umalis ang mama ni Aki. Instead ay lumapit ito sa kama at naupo ito doon. Alam ko anak na dinaramdam mo ang nangyari sa inyo ng boyfriend mo. Wala akong papaboran sa inyo dahil parehas kayong nasa sitwasyon na kinakaharap. Anak, nasabi sa akin ng kuya mo, noon pa mang wala ako sa tabi mo, naging mabuti raw ang pagpapalaki sa iyo ng ama mo. Nung una, hirap na hirap akong paniwalaan niyon. Pero ngayon, nakikita kita, masasabi kong naging mabuti rin pala na siya ang nag-alaga sa iyo. Naisip ko, baka for good nagbago na ang ama mo. Ani ni Akira. Nakikinig naman si Aki sa sinasabi ng ina, kahit wala pa ring tigil na tumutulo ang luha sa mata nito. Ma, ano pong ibig niyong sabihin na nagbago na siya for good? Naupo si Aki sa pagkakahiga. Inalalayan naman siya ni Akira. Hinaplos ni Akira ang buhok ng anak bago mapait na ngumiti nang maaalala na naman ang sinapit niya noong teenager pa lamang siya. Para sa kanya, isa iyong bangungot na nangyari sa buhay niya na kahit kailan, hindi niya nagugustuhang alalahanin. Pero dahil naungkat na naman ang pinakatatagong lihim na dapat matagal nang ibinaon. Anak, makinig ka ha. Itong ikukwento ko sa iyo ay karanasan ko noong bata pa ako. 14 years old ako at 3rd year high school na ako noon. Masayahin akong bata noon. Mahilig sa sports at president din ako sa council noon sa buong campus. But one day, na-meet ko yung taong magiging dahilan ng bangungot ko at ikakabagsak ng pangarap ko. Naramdaman ni Aki ang panginginig ng ina habang hawak-hawak nito ang kamay niya. Hindi akalain ni Aki na meron palang pinagdadaanan ng ina nito. Kitang-kita sa mga mata nito ang takot at pagkamuhi, kaya mas lalong nagkaroon ng interes si Aki na alamin ang lahat na nangyari sa kanyang ina. Pero kung hindi pa ito ready, ay naintindihan naman ni Aki. Ma'am, kung hindi ka pa ready na sabihin, okay lang. Umiling ang ina ni Aki sa kanya bago pilit na ngumiti. Okay na rin ito anak. Oras na rin siguro para malaman ang buong kwento.
Mapait nangiting ani ni Akira sa anak. Nag-aalalang tumayo na lamang si Aki para sa ina. Kakauwi ko lamang nun galing sa meeting kasama ang mga council member. Pinag-uusapan ang tungkol sa event na gagawin ng gabi na rin iyon nang matapos ang meeting namin. Walang susundo sa akin that time dahil sinusundo ng driver namin ang parents ko galing party. Imbis na sumakay ako, naglakad-lakad muna ako para magpahangin. Pero di ko akalain na iyon na rin ang araw na ikakasira ng buo kong pagkatao. Nakilala ko ang... Nagulat si Aki nang humagulhol ang ina niya, kaya yinakap niya ito ng mahigpit. Wala siyang sinabi na kahit na ano, hinayaan niya na lamang itong umiyak. Nakilala ko ang ama mo, kasama ang mga kaibigan niya. Inahasan niya ako, anak. Inahasan niya ako. Gustong mangilapot si Aki sa sinabi ng kanyang ina. Nang marinig ang revelasyon nito, halos magsitaasan ang balahibo sa buong katawan niya. Kumawala siya sa pagkakayakap ng ina at tiningnan nito nang may pagtatanong. Ma'am, ano ang ibig mong sabihin? Kahit narinig at malinaw na malinaw iyon para kay Aki, gusto niya ulit marinig at maunawaan kung bakit ang ama nito ang may kagagawan nun. Ang ama mo ang nagsamantala sa akin noon at ikaw ang naging bunga nun, anak. Kahit galit na galit ako sa ama mo noon, hindi ko nagawang idamay ka dahil wala ka namang kasalanan sa nangyari. Pinilit kong pakisamahan ng ama mo noon pero hindi ko kaya. Habang tumatagal na kasama ko siya, palalim ng palalim ang galit na nararamdaman ko para sa kanya. Gusto kitang isama, pero pinagbantaan niya ako na madadamay ang mga magulang ko sa oras na kunin kita sa kanya. Bata pa ako noon, anak. Sa takot ko, umalis ako nang hindi ka kasama. Umiiyak na ani ni Akira habang pinagmamasdan ang reaksyon ni Aki. Samantalang, si Rukawa naman, ang rinig na rinig ang buong sinasabi ni Akira, kaya labis ang galit na nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Nakakamuhi at gustong-gusto niyang saktan ang Kotaro na iyon. Totoo bang si Daddy rin ang gumawa noon sa lolo ni Sakuragi? Tanong ni Aki sa mahinang boses. Oo, ang daddy mo mismo ang nag-utos na patayin ang lolo ni Sakuragi. Dahil sa takot na baka malaman mo ang totoo sa nangyari sa nanay mo noon. Sa Adirokawa na ikinatahimik ni Aki, nakatulala na lamang ito habang nakatitig sa kawalan. Aalis ako. Gusto ko magpakalayo-layo. Nahihiya ako sa ginawa ko at mga sinabi ko kay Sakuragi. Bulalas ni Aki. Naiyak naman ito nang maisip ang pakiusap niya sa nobyo kanina. Samantalang, agad napigilan ang balak ni Sakuragi sa pagsugod kay Kotaro nang hawakan siya ni Dos at Ono sa braso. Ramdam ng dalawa ang panginginig ng katawan ni Sakuragi dahil sa galit na nararamdaman nito para sa kaharap. Tinanguan ni Dos si Ono bago inilayo si Sakuragi doon. Hanamichi, huminahon ka. Alam kong mahirap para sa iyo harapin iyong taong gumawa nito sa lulo mo. Pero wag mong hayaan na lamunin ka ng galit mo. Pagpapagaang sabi ni Ono dito. Napahilamos na lamang ng palad sa mukha si Sakuragi, dala ng frustration. Habang pinipigilan niya ang galit na nararamdaman niya, mas lalong humuhusbong ang kagustuhan niya na saktan nito. Bakit hindi mo sinasagot ang tanong ko? Patay na ba ang lolo mo? Pangingising tanong ni Kotaro. Pumikit ng mariin si Sakuragi bago bumuntong hininga ng malalim. Bagong inisihan, hinarap si Kotaro na ikinagulat nito. Hindi ang reaksyon ni Sakuragi ang gustong makita ni Kotaro, kundi ang galit nito mismo. Sakuragi, huwag mo siyang pakinggan. Pinoprovoke ka lang niya para mas lalo ka lang magalit sa kanya. Pigilan mo ang galit mo. Bulong muling panayam ni Ono.
Tumango si Sakuragi sa sinabi ni Ono habang tinitingnan si Kotaro. Buhay na buhay pa ang lulo ko. Mukhang mauuna ka pa nga yata sa kanya. Sayang, hindi mo makikita ang apo mo bago ka mamamaalam. Panguuyam na ani ni Sakuragi kay Kotaro. Gusto niyang galitin ito sa pamamaraan ng pananalita niya. Kung hindi niya ito masaktan ng pisikalan, pues sasaktan niya ito sa mga salita niya na lamang. Napakunot noon naman ito sa sinabi ni Sakuragi. Tila hindi nakuha ang kanyang huling sinabi. Ano nga kaya ang reaksyon ni Kotaro kapag nalaman niya na anak ni Sakuragi ang dinadala dito ni Aki? Abangan.